Samang muli upang mag-aaral ng banal mong salita. Pangunahan mo kami banal na espiritu, pagkalinisin na aming mga puso't isipan, ang aming mga konsensya at patuloy mo kaming turuan ayon sa iyong mga kabutihang aral na patanggapin po namin sa gabing ito. Kami po yung mabago, maiba ang aming pag-iisip sa mga katuroang kanatanggap namin bawat linggo sa pag-aaral na ito. Ikaw ang maging guru namin banal na espiritu. We just entrust you everything as we study your word. Thank you, Lord, for your wonderful revelations. You are our hope, our life, our strength, our wisdom. In Christ, in Him we live and move and have our being. To Him all the glory and highest praise. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. At kung mayroon po kayo mga Biblia, tayo po'y magbabasa sa John chapter 13. Okay? Dali lang po. Inaayos po natin yung ating mga records. John chapter 13. Okay. Ito po yung usapan po dito. Ang Panginoong Hesus po ay kasamang kanyang mga alagad. Ganito po pagkakasabi. It was just before the Passover feast. Jesus knew that the time had come for Him to leave this world and go to the Father. Having loved His own who were in the world, He now showed them the full extent of His love. Napakita niya daw yung kanyang full extent of His love. The evening meal was being served, and the devil had already prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under His power, and He had come from God and was returning to God. So He got up from the meal, took off His outer clothing, and wrapped a towel around His waist. After that, He poured water on a basin and began to wash His disciples' feet, drying them with the towel, and wrapped them, and that was wrapped around Him. He came to Simon Peter, who said to Him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, you do not realize now that I'm doing what I'm doing, but later you will understand. No, Peter said, you shall never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me. Then Lord, Simon replied, not just my feet, my hands and my head as well. Jesus answered, a person who had a bath needs only to wash his feet. His whole body is clean, and you are clean, though not every one of you. Ayan. Ano po ang usapan po rito? Ito po, ang usapan dito po ay ang Panginoong Hesus ay pinaglingkuran niya ang kanyang mga alagad. Doon po sa kanilang kultura sa Israel ay naglalakad po ang maraming tao na nadudumihan ang mga paa. Bagamat sila naligo na sa buong maghapon, kung sila po ipapasok sa kanilang mga trabaho, iba'y maglalakad lang, siyempre nakasandal sila, napuputikan o nadudumihan yung kanilang mga paa. At since sila naligo naman ng araw na yun, siyempre malinis naman sila, nadudumihan lang yung mga paa, kaya ninuhugasan po yung kanilang mga paa pag pumapasok sa mga bahay o sa mga trabaho. Dahil hindi pa naman uso yung closed shoes nung araw, mga open sandals pa. Kaya yan normal na kustumbre ng mga Hudyo yan. So si Jesus Christ po, hinugasan yung mga paa ng kanyang apostol at disipulo. At si Simon Pedro nagsalita, kung hugasan mo kami, Lord, pati na rin yung aking kamay, pati ulo. Sabi ng Lord, naligo ka na eh. Nadumihan lang sa'yo yung paa mo, kaya yun ang hugasan. Okay, ano pong kinalaman niyan sa topic natin? Ang our topic is forgive us of our sins as we forgive those who sins against us. Napag-aralan natin last Wednesday na meron po tayong tinatawag na two aspect of forgiveness. Dalawang aspeto ng kapatawaran. Yung tinatawag na una the judicial or legal forgiveness. At yung isa naman yung tinatawag na parental or positional forgiveness. Dalawa po yan. Yung judicial or legal, dahil tayo po ay nagkasala.
sa Diyos. Kaya ang Diyos po ang gumawa ng legal procedure para tayo mapawalang sala. Ngayon po, ang tao, pag nagkasala sa tao, halimbawa, yung isang tao, ninakaw niya yung pera ng isang tao. Nagkaroon po sila ng diskusyon at konfrontasyon at nagkapatawaran na. Sabi ng lalaki doon sa kaibigan, pinapatawad na kita sa pagnanakaw mo ng aking pera. Ngayon, kung ang tao naman po ay nagkasala sa bansa, yung in the name of the Republic of the Philippines, so siya po ay kailangan makipag-deal sa problema niya sa Republika ng Pilipinas. But the whole people of this whole world commit mistakes and committed mistakes at nagkasala pong lahat, kaya sa Diyos po tayo mananagot. Since na hindi natin kayang sagutin ang ating atraso sa Lord dahil lahat po ng hindi lahat karamihan po sa kautusan niya ay hindi na natin nasunod. At ang sabi natin ang isang katotohanan sa kasalanan ay yung missing the mark or the standard. Kaya ang Diyos po ang gumawa ng judicial actions or procedure para tayo po'y mapawalang sala. Anong ginawa niya? May namatay para sa atin. Supposed to be dapat tayo mamatay o tayo mapatay o tayo patayin, pero in replacement for the penalty of our sin, Jesus Christ took all the pain and the shame and the death on the cross para tayo mapawalang sala. Kaya yun ang magandang balita. So, legally or judicially speaking, before God, you are forgiven. Tandaan po natin yung pinatawad na ang ating lahat ng forgiven na tayo. Hindi po natatanggal yun. Dahil tayo po related na sa Diyos. Dahil sabi niya, ang sinong tatanggap kay Jesus, ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya tayo po ay legally and judicially secured before God. But the problem is, the moment a Christian committed sins, the joy of his salvation is being compromised. The peace in his heart is being troubled. At marami po siyang mga nai-encounter emotional setback. Siya ay nagiging malungkot, miserable, takot, remorse. Nagkakaroon siya ng tinatawag nating mga kalungkutan sa puso. Wala kasi yung fellowship. Tinatawag natin the fellowship with the Holy Spirit. Yung pakikiisa at pakikisama sa Espiritu Santo, dahil na ang tao ay nagkakasala, siya ay nahihiyang lumapit sa Diyos. Natatakot lumapit sa Diyos. Natatakot mag-church, natatakot makipag-fellowship, natatakot umatin sa church. Nahihiyang lumapit sa kapatiran. Bakit? May nagawang mali. Ang nawawala po hindi yung kaligtasan o yung kanyang judicial position before God o yung kanyang legal standing before God. Hindi po nawawala yun. Ang natatanggal yung kanyang kaligayahan, katuwaan o yung joy ng kanyang salvation ang nawawala. Ang antidote po dyan, ang solusyon dyan ay mag-repent. Humingi ng kapatawaran at ikumpisa ng kasalanan sa harapan ng Panginoon. Sabi nga sa John 1, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya lahat tayong nagkakamali, hindi nililimitahan ng Diyos yung iyong pagiging o pagkakasala. Katulad ng bitanggit ko nung nakaraan po, ang Diyos ay magbibigay ng limit for all people or for all Christians na pinatawad niya at sabi niya lang, hanggang 7 beses lang yan. So tingin niyo ba may tatagal sa atin? Dahil di lang 7 beses tayo nagkakasala. Sa isang araw, ang daming pagkakamaling nagagawa eh. Kaya ito pong maganda, ang Diyos hindi po napapagod magpatawad sa atin. Bakit? Yun po kasi ang nature niya. Sabi sa Nehemiah 9:17, you are a God ready to pardon, gracious, merciful, slow to anger, and great
in kindness. Kasi pagka tinitignan nyo mabuti, para bang ang tao naman kasi paulit-ulit na nagkakamali eh. Kaya nga tinanong ni Pedro ang Panginoong Hesus, Ama, Panginoong Hesus, ilang beses ko bang makaulit patawarin yung kapatid ko? 7 beses ba? Hindi, sa isang araw Sabi ng Panginoong Hesus, 70 times 7. Ibig sabihin, habang nagpapangawa at humihingi ng kapatawaran, hindi mauubos ang pagmamahal at pagpapatawad na dapat ibigay. Kaya maging maliwanag tayo, huwag kang ma-stumble, huwag kang manghinaan ng loob. Kung magkamali ka man, keep on coming back to God. Nandyan lang lagi yan upang tayo tanggapin at pagpalaing muli. That is why Romans 5:20, but where sin abounded, grace did much more abound. God loves to forgive. He will forgive as often as we come to Him. Yan po ang principle. Hindi siya tao na nililimitahan. Ito 3 beses ka, pagka niulit mo pa yan, alimutan mo na ako. Hindi mo na ako kaibigan. Hindi ganun si Lord. Tao, pwede pa. Kaya nga, hindi naging tao, hindi pwede tayo maging Diyos dahil pag tayo naging Diyos, wala na. Tapos na ang ikot ng mundo. Sinasarado na natin ang libro ng buhay. Kaya wag po tayong mapagod, lumapit sa Diyos kung tayo magkamali man. I pray na hindi na patuloy na ginagawa yun. But, dahil hindi naman natin masasabi na hindi magkakamali. Kaya meron pong leeway and options ang Espiritu ng Diyos kung sakali. Kaya nga sabi sa Bible, if we confess our sin. So, yung salitang if, condition, kung magkakamali. At kung magkamali, i-confess lang kasalanan. How does forgiveness compel us to obey? Ito po ang magandang punto dyan na dapat nyo maintindihan. Sino ba namang napakasamang tao? Talagang hindi babait sa sobra ng haba ng pasensyang ibinigay ng Diyos sa kanya. Out of utang na loob na lang, mga minamahal. Mapapahiya na tayo. Lord, sobrang dami naman itong ibinibless mo ko sa dami ng aking mga pagkakasala sa'yo. Nandyan ka pa rin, binebless mo pa rin yung buhay ko. Kaya in return, tayo pong mga Kristiyano, we are trying our very best to please God and live a holy life. Not because we ought to, but because we love to. Since God blesses us so much in this life. Kaya out of gratitude, ibinabalik natin ang ating buhay sa Kanya na merong matinding pagsunod sa Kanyang kautusan at kabanalan. Kaya po, yung sobrang kagalakan na pinagpapala ka ng Diyos, sa totoo lang, yun ang magiging driving force mo para magpakabuti. Di ba? Nakakahiya nga naman kay Lord, no? Sobra-sobrang blessing tayo. Ang binibigay niya sa atin, nasa Japan tayo, nasa first world country tayo, nakakain natin yung gusto natin. So, how much more? Hindi pa ba tayo makontentong mabuhay na may kabanan ng kasama siya? At gagawa pa tayo ng kasalanan para saktan natin siya. Para bang nakakahiya. Yun po ang nagbibigay sa atin ng motibasyon para magpakabanal at sumunod sa Kanya dahil out of His goodness and loving kindness towards us, nire-reciprocate natin yung Kanyang kabutihan sa atin ng pagsunod. Kaya nga yung sinabi, obedience is our gift to God. Wala tayong maibibigay sa Kanya eh. Hindi niya naman kailangan ng pera, mayaman siya. Hindi niya kailangan ng anumang bagay sa mundo. Kailangan niya yung ating pusong may pagsunod. Doon natin siya napapangiti. At numingiti naman si Lord, thank you Lord. Ay ito na naman ang blessing, dumadating na naman. O syempre, lalo kang binibless ka, lalo ka nagpapasalamat. Naalala niyo si Pedro? Nung sabi ni Pedro, wala akong makahuling isda, Panginoon. O sabi ng Lord, halika, mangisda tayo rin sa medyo malalim-lalim. Hulog mo lambat mo. Pag angat niya lambat niya, punong-puno ng isda yung bangka niya. Ano sabi niya kay Lord? Lumayo po kayo sa akin.
Ako'y isang makasalanan. Doon niya nakita yung kanyang kadumihan sa pagpapala ng Diyos. That's why the Bible is very, very clear. The goodness of God will always lead us to repentance. Ay matindi ho talaga. Sobrang bait ng Lord. Kung hindi ka pa magsisi at hindi ka naman balik sa Kanya, napakamanhid mo na. Tinding pagpapala na binibigay niya sa buhay mo, tapos ganun pa ibabalik mo sa Kanya. Dapat dapat na sa impyerno yung ganun tao. Pero naniniwala po tayo. Dahil napakabuti ni Lord. Napakabait ang Panginoon talaga. Grabe. Sabi nga ng mga kadwataan, hanip talaga, hanip. Sabi, ang bait ng Lord talaga, the best. Kaya in return, tuwan-tuwa tayo, Lord. Thank you for blessing me. Tuwan-tuwa tayo. Thank you, Lord. Pag binigyan mo ako ng ganito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. How can I sin against you? You are so good to me. Yan ang sinasabi natin. How does forgiveness compel us to obey God? Because we love Him because He first loved us. Kasi love is the reply or the response we give back to God. That moment we receive His love and experience His love in our lives. So titignan niyo po mabuti, napakaganda po ng posisyon natin eh. Binibigay tayo ng pagkakataong humingi ng tawad. Kaya nga nung bumagsak si Eva at Adan, sabi ng Lord, Eva, Adan, nasa na kayo? Ang ibig sabihin nun, alam ko magkamali kayo eh. O anong gagawin nyo ngayon? Magtatago sa akin o sasabihin nyo nagkasala kayo? Hindi ginawa ng dalawa, nagtago. Hindi Lord naman, hindi naman sila pinagtatago. Bakit tatago kayo? Sabihin nyo lang sa akin, nagkamali kayo. I'm willing and ready to accept you once again. Ganon si Lord. Ganon siya kahaba magpatawad. Tandaan nyo, sabi rin sa Nehemiah 9:17. You are a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, delights in mercy, and great in kindness. Ang lupit ho talaga, grabe, talagang matindi. Nung nakilala nyo talaga ang prinsipyo ng Panginoon para sa tao niya, yung natawag nating relation natin sa Kanya, napakaganda ho nito. Ito na yung pinakamasarap na buhay. Hallelujah. Grabe. Ngayon, kailangan po nating, siyempre, sa parte natin, meron tayong gagawin pag tayo nagkamali. Hindi katulad nung ginawa ni Eva at Adan nun, imbis na magkumpisal at magpakumbaba kay Lord, nagtatago pa. Alam naman, nakikita naman sila ni Lord. Una, siyempre, ang mahirap yung i-confess yan. Siyempre, pag may pride ka, ayaw mo i-confess yung kasalanan, alam, hindi ka nagkakamali. O may takot ka. Since na ang Kristiyano, lalo kung ikaw ay malalim-lalim na sa Bible, alam mo na yung position mo sa Diyos. Number one, mahal na mahal ka ni Lord. Ha? Hindi ka na natatakot lumapit sa Kanya kasi alam mo, love, perfect love, cast out all fears. Pag may tunay na pag-ibig, walang takot. Mahal na mahal tayo ni Lord. Tunay ang love niya sa atin, hindi sa plastic. Kaya pag nagkamali tayo, with humility, lapit sa Kanya, nandun kagad siya, tinatanggap tayo. To open our hearts and admit our sin. That is a very tough thing to do something. Di ba? Pero, siyempre, ang isang anak na talagang may pagmamahal sa ama, since na alam niya, yung ama niya, hindi siya papabayaan, hindi siya itatakwil, hindi siya susumbatan, kaya lumalapit ang bata, nagsasabi, Lord, Father God, sorry, I blew it again. Kaya naman ang sinasabi natin, since si Lord is slow to anger, full of great and kindness and loving mercy, na i-restore uli yung relationship, yung fellowship. Yung relationship, nandun na ho yun, yung judicial and legal position, standing mo kay God, pero yung parental positional situationer mo ay na-apektuhan ng kasalanan, kaya nawawala yung joy mo. Kaya nga naalala nyo si King David, doon nagkasala ng murder and adultery,
Siya po ay nirebuke ng propeta Nathan. Sabi ni David, create in me a clean heart, O God. To you alone I sing. And restore a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and renew a right spirit within me. So renew the day and the joy of my salvation. Restore the joy of my salvation. Yung joy po niya ang nawala. Siyempre, kailangan pong i-desire natin sa puso natin na, Lord, I need to confess my shortcomings to you kung nagkamali man ako. Dumiretso na po tayo kay Lord, huwag na sa tao. Kasi sabi sa Proverbs 28:13, he that covers his sin shall not prosper. Oh, tignan nyo, kaya pala hindi tayo aasenso eh. Tinatago natin yung kasalanan eh. Sino daw ang nagtatago ng kanyang kasalanan hindi pagpapalain. Ngunit, sino naman ang nagpapahayag nito at natalikdan ng mga yun ay tatanggap ng habag. Yan, Proverbs 28:13, maliwanag po yan. Kung gusto nyo umangat ang buhay natin, umangat tayo sa ating pananalapi, sa ating kalusugan, sa lahat ng area ng buhay natin. Actually, obedience lang naman kasi ang pinaka-central core ng biblical blessing eh. If you obey, sabi sa Job you will spend your day in prosperity and spend your years with contentment. Basahin nyo yung Deuteronomy 28, nandun yung po yung the blessings of obedience. Kaya yung disobedience, pag nagkasala ang tao, nag-disobey, nawawala yung favor. Kaya maliwanag, pag may pagsunod, may pagpapala. Pag may pagsuway, may pagpapalo. But since God is so good, kung tayo po hindi na mga nagmangtatagal sa kasalanan, babalik na kagad sa Kanya, magpapaumbaba, binabalik naman kagad ng Lord ng blessing eh. Diba? Yan ang maganda rito sa relasyon natin sa Ama, sa langit. Kaya sa pag-aaral ng theology, you don't need to be a rocket scientist to understand the heartbeat of God. Simple lang, basahin mo yung Biblia, malalaman mo kung ano yung gusto niyang maging palatuntunan natin sa Kanya in His term towards us and our relationship with Him as a children, as a child. Simple lang, submit to God, not our will, but His will. Dahil yung will niya, mas mabuti yan kaysa sa atin eh. Yung ating plano, ang daming mga masalamuot, maraming mga strategy, masyadong maneuver. Puro walang direksyon, pero pag ang Diyos gumawa ng plano natin, the best yun. Hindi magkakamali yun, perfect yun eh. Kaya, ang prayer po natin, not our will, but your will be done. So, since nagkamali, andyan po ang forgive us of our sins. Marami pong mga story sa Bible ng mga lalaki ng Diyos na nagkasala. Si Saul, nagkasala, si David, si Isaiah, si Daniel, si Pedro, si Paul, at marami pang iba. Pero ito pong mga taong to ay nakilala nilang kanilang pagkakamali. So, kaya lang, iba-iba rin yung reaction nila sa kanilang sin. Like si Saul, iba rin ang reaction niya nung nagkasala siya sa reaction ni David. Si Pedro, iba rin reaction niya sa pagkakasala niya sa reaction ni Judas. So, depende po sa tao. Kung ang tao ay mayroong mababang loob at nanonumbalik, tinatanggap kaagad ng Diyos at pinapatawad. Pero pag matigas at nagmamataas pa, nahuhusgahan. The danger po, pag ang tao ay nagtatago at hindi niya kinukumpisal yung kasalanan niya. Siyempre, number one, katulad sinabi sa Proverbs 28:13, hindi tayo pagpapalain. At siyempre, pag ang buhay, pag hindi po walang pagpapala, napakabigat, miserable. Les miserables tayo. Napakahirap kunang walang pabor ng langit. Kaya sabi ni Jesus Christ, apart from me, you can do nothing. So I am the vine, you are the branches. If you do not abide in me and my words abide in you, you shall bear much fruit. Paano pag hindi tayo naka-abide sa blesser? Di walang blessing. Yan ang danger ng nabubuhay sa kasalanan at hindi nagpapahayag ng kanyang pagkakasala sa harapan ng Diyos. So, sino bang author ng forgiveness? Sino bang may akda niyan? Tao ba o ang Diyos? Number one, Diyos lang ang may
para-paratang magpatawad. Ngayon, katulad ng inihemplo ko kanina, yung example ko, pag yung sila laki, ninakaw yung iPad nila laki, at nagkakumprontahan at nag-aminan na, yung tao sa tao, nagpapatawaran. Pag ang tao nagkasala sa Republika ng Pilipinas, mananagot siya sa Pilipinas. Ang pinag-uusapan natin dito, pangkalahatang kasalanan ng lahat, dahil lahat ay nagkasala at ang kasalanan ay pagsulboy sa utos ng Diyos, sa Diyos po tayo humihingi ng kapatawaran. Since God established the law and the people violated the law, so the people are obliged to come back to Him and ask forgiveness. Since the sinner has broken the law of God, only God can forgive him that sin. Kung babasahin niyo po yung gospel, meron pong mga katuruan dyan at mga talata, katulad dito po sa Lucas 7:49. Yung mga tao nagbubulong-bulungan dahil yung si Jesus Christ merong pinagaling at sabi niya your sins are all forgiven. Nagulat sila, sino itong taong ito nagpapatawad ng kasalanan? Basa nyo rin sa Mark chapter 2 verse 7. And this man speaks blasphemy, sabi ng mga tao, mga religious leader. Who can forgive sins but God only? Yun nga si Diyos, yun nga yung Diyos nagkatawan tao Si Jesus Christ kaya nga pinapatawad niya yung mga taong nagkasala. Kaya nung kanyang napagaling yung mga tao may sakit na yun, sabi niya, your sins are all forgiven. Kaya ang meron pong akda ng pagpapatawad ay ang Diyos. Only God can forgive our sins. Na walang tao, walang institusyon, walang relihiyon na pwedeng magpatawad ng kasalanan natin. Dahil walang relihiyon na napako sa krus para magbayad ng kasalanan natin, si Jesus Christ lang. Only Jesus Christ and in His name alone we shall have the forgiveness of God. For there is no other name given under heaven in which man can be saved. And that name is in Jesus Christ of Nazareth alone. Kaya maliwanag po, the author of forgiveness si Lord. Kaya tayong lahat ay lalapit kay Lord, magkukumpisal kay Lord, at sa Kanya mananagot. Ngayon, siyempre, pagka nagkautang ka sa tao at nagkasala ka, yung tinatawag nating restitution. So, humingi ka ng tawad kay Lord, tapos humingi ka rin ng kaayusan dun sa taong nasaktan mo o na-offend o nagkasala ka. Which is, yun naman ang utos din ng Panginoon, di ba? But the absolute pardon, the absolutions will always come from God of heaven. Ngayon, tuloy po natin. May mga question po na dapat nating sagutin patungkol sa kasalanan o forgiveness of sin. Bakit? Ano ba yung mga dahilan? Why we are to forgive one another? Yan ang first question na sasagutin natin. Bakit kailangan pong magkapatawaran? Number one, because bilang mga anak-alagad ng Diyos at Kristiyano, it is characteristic of the child of God to forgive. Ito po sa man-to-man level. Kaya sabi ng katalata doon sa ating pinag-aaralang the disciple prayer, forgive us of our sins, as we forgive those sins against us. Sa madaling salita, humingi na tayo ng tawad kay Lord. Okay, forgive na tayo kay Lord. Paano itong nasagasaan mong tao? Paano itong nasaktan mong tao? Paano itong nasiraan mong tao? Kailangan makipag-ayos din tayo. Kaya pumapasok yung kasunod, as we forgive those who sins against us. So, tao sa tao naman. Karakteristik mo bilang Kristiyano, ugaliin nating magpatawad. Sabi nung isang lalaki kay John Wesley, Pastor Wesley, I will never ever forgive again.
Ang reply ni John Wesley sa kanya, if you do that, see to it that you will never ever commit mistake again. Eh, hindi siya hindi siya magkakamali eh. Meron pang taong makakagaranti na mape-perfect mo yung tinatawag na sinless perfection. Wala. Pagka may tao nagsalitang sa'yo na gano'n, siya perfect na raw siya, di na raw siya kakamali. Plastic yun. Peke na yun. Eh, nasa laman ka pa eh. Nandiyan ka pa rin sa mundong ibabaw na ginagalawan. Kaya, hindi tayo pwedeng magmalaki na super banal na tayo at yung tao ay nagkakamali ay makasalanan na. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano, sabi sa Matthew 5:43, we find that the traditional rabbi, sabi ganyan, you shall love your neighbor and hate your enemy. But Jesus said, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them that despitefully use you and persecute you. You may be, so that you may be the sons of your Father. Yan po yung ating standard as a Christian. Para bang, kawawa naman kami, hindi na kami makaganti. Eh, ang Diyos nga gaganti dahil alam naman ng Lord datang sitwasyon eh. Kaya di ba kaya tayo iganti ng Lord sa mga kaaway natin? So, ipaubaya natin sa Kanya yun. Siya na lang gaganti. Sabi sa Romans chapter 12, do not take revenge because God will take avenge for us dahil siya ang merong kakayahan at may kaalaman ng totoong pangyayari sa lahat ng sitwasyon sa buong mundo, sa lahat ng buhay ng tao. Kaya pupaya sa Diyos natin yan, magiging magaang sa buhay natin. Wala tayong vindictive spirit, wala tayong tinatawag na vengeance spirit. We leave it all to God. Pagka sabi, pinipersecute daw tayo, i-bless natin sila, pag-pray na natin. Pangalawa po, bakit kailangan nating patawarin ng mga nagkakasala sa atin? O baka yung katabi nyo, hindi nyo pa napapatawad yan. Baka iniisip yung patayin yan. Huwag kayong mag-isip ng ganyan, ha? Patawarin nyo yan. Kung sino man nagkakamali dyan sa pamilya nyo, kapitbahay nyo, kamag-anak nyo, kasama nyo sa kaisya. Yung pag-isipan ng masama, kundi ipasa Diyos natin, Lord, baguhin mo ang isip niya. At most of all, baguhin nyo ako, magkaroon ako ng loving heart, kind, and slow to anger spirit. Para maging tulad tayo ng Lord, be an imitator of God. Kaya ginagawa natin yan dahil yan ang nararapat bilang anak ng Diyos. Pangalawa, it follows the example of Christ. Kaya sabi natin, followers tayo ni Christ eh. So, kung ano yung sinusundan natin, yan ang ginagaya nating style. Kung style niya tama, tama tayo. Kung style niya diretso tayo. Yun ang sinusundan natin. Example natin si Jesus eh. Sabi sa John 2:6, he that saith he abides in him ought himself also to walk, even as he walk. Di ba? Ang sino man nagsasalitang lumalakad kasama niya, dapat maglakad na katulad niya. Ang sino man nagsasabing siya ay nasa liwanag, dahil ang Diyos ay nasa liwanag, dapat mabuhay ng maliwanag. Yun po tayo. Kaya, yan ang dahilan kung bakit kailangan nating magpatawad at humingi ng kapatawaran. Dahil it is a characteristic of a saint, it follows the example of Christ. Meron pong istorya na gusto kong i-share sa inyo. Meron pong isang lalaki na napakasama ng ugali, sama ng buhay. Nung hindi pa siya Christians, talagang masaklap. Masaklap ang buhay nitong taon to, napakadumi at napakamakasalanan. Eh kaya lang naging Christian siya, na born again po siya, nakakilala kay Lord. At siya nakapag-asawa ng napakaganda at napakabait na babae. At nung sila'y nag-honeymoon na, inamin niya yung totoo. Sabi niya, sweetheart, I need to confess to you my past. Na ganito akong tao, ako'y mamamatay tao, ako'y magnanakaw, ako'y sinungaling, halos lahat na. Sinabi niya na eh. Siyempre, mag-asawa na sila eh.
Sabi nung kasi ang asawang babae, ano man ang nakaraan mo, wala na akong pakialam dun. Ang mahalaga, ikaw ay nasa Diyos. Ako'y nasa Diyos at tayo'y nasa Panginoon dalawa. Ngayon, sabi nung babae doon sa kanyang asawa, I want you to understand something very plainly. I know my Bible, sabi nung babae. I know my Bible well, and therefore I know that sins and the devil might devise something to work on you, especially in your hearts, so that you will fall again into sin. I know you are thoroughly converted man, but I know that you still have an old nature. Ano yung old nature? Ang tao po, kahit na Christian na yan, meron pa rin yan tinatawag na old nature. Halimbawa, 47 years old ka na ngayon. Okay? Nung 45 years old ka na, born again ka, di 2 years old ka palang Christian. Nagbula nung kaisip ka, halimbawa na lang, 9 years old ka na nun. Hanggang nung 45 ka, meron kang lifestyle, meron kang mindset, meron kang system of style of life na ipinamumuhay na makamundo at wala sa Diyos. Yun po ang tawag doon, old nature. So, syempre, ang tagal mong kinagisnan yun, nakasanayan mo yun po. Almost 40 years mong ginagawa yun 2 years ka pa lang namang Christians. Kaya normally, may tendency, nasabi natin, may tendency, may probabilities na manumbalik. Kaya nga po dapat ang pag-aaral ng Biblia at pagsulong sa paglakad kasama ni Kristo patuloy. Hindi dapat manghina at manlamig. Kasi the moment, ang Christian life po parang riding the bicycle The moment you stop, you drop. Kaya move on tayo. Ngayon, sabi ng babae, alam ko, sweetheart, kaboborn again mo pa lang at nagpakasal na tayo, pero naniniwakit, nagsasampalataya ako sa Diyos na ikaw ay bago ng tao, born again ka na, you converted Christian ka na. Pero, ako'y nagtitiwala pa rin sa Diyos na siya ang nagsimula nitong ating relasyon, siyang tatapos. Bagamat meron ka pa rin old nature, dahil hindi naman kagad, ang tao nagbabago kagad, merong mga nagbabagong mabilisan, meron naman it takes time yung kanilang transformation. Hindi naman kagad natatanggal kagad yung pagmumura, yung paninigarilyo, pagsusugal, pambababae, pagdadrugs, yung mga bisyo na masasama. Pero somehow, mayroong improvement po pagka ang Kristiyano nagpapatuloy mag-aral ng Biblia, magsaliksik ng salita ng Diyos at dumalo sa mga gawaing spiritual. Siya na unti-unti nababago, little by little. Ang sabi ng babae, the devil will do all he can to wreck your Christian life, and he will see to it that the temptation of every kind will put in your way. If that day might come, and I pray to God that it will never. I pray, please God, that it will never shall. When you will succumb to temptation, sabi niya sa asawa niyang lalaki, sabi ng babae, and fall into sin, immediately the devil will tell you that it is no use trying, that you might as well continue on the way of sin, and that above you are not to tell me because it will hurt me. But my dear, sabi ng babae doon sa lalaki, I want you to know that here in my arms is your home. When I married you, I married your old nature as well as your new nature. I want you to know that there is full pardon and forgiveness in advance for any evil that may ever come into your life. Intindi nun, no? Nunahan na ng babae yung asawa niyang lalaki. No, sumabit ka man. Nandito pa rin ang aking arms to accept you and embrace you. At in advance, you are already forgiven. Alam mo, ganun ang Lord ang ganda Kasi si Lord nasa future Kaya bago pa man tayo sumabit, alam niya na kagad yung provision ng ano natin, kaligtasan natin Kaya sabi sa payo sa Genesis
The lamb that slain before the as a revelation the lamb that was slain before the foundation of the earth. Kaya alam ng Panginoong Diyos Ama na magkakasala ang humanity. Kaya bago pa lang maganap ang pagkakamali ng sanlibutan, meron nang nakalaang solusyon sa problema ng tao. Sin is the problem of mankind, and therefore sin must be rooted out. And sin has been canceled by the blood of Christ. Kaya ang ganda po nito mga minamahal. Kaya kung Kristiyano ho tayo, patulad tayo ng babaeng nabanggit ko, hindi pa nagkakamali, pinatawad na natin yung tao. Kasi pag ganun ang mindset natin, kaya na natin i-handle. Ano bang mangyari sa tao Siyempre, pagka nagkamali siya, may consequences yung action niya. Pero sa part natin, we'll always be ready to forgive and receive the one who fall into sin. Para ma-restore sila at manumbalik sa Diyos. Kaya lang, sa mga Kristiyano, pagka nagkamaling kapwa Kristiyano, imbis na itaas, lalong binabagsak pinagchichismisan, lalong dinadawn, lalong nilalayuan. Wala na. Paano babalik yun? Nilalayuan mo. Dapat i-restore. Panumbalikin, mahalin. Sugatan nga, tapos sisipa-sipahin mo pa since we are at church, as a hospital, pagamutin. Pag magaling na di pwede na uling makalaro, makapagtrabaho. So, Christian, our duty is to forgive and to receive those who are out and down when they make mistakes. Pangatlo po, reason why we are to forgive one another. It expresses the highest virtue of man. Matindi ho yun Highest virtue of man. Pinakamataas. The man most manifests the majesty of the fact that he is created in the very image of God when he expresses forgiveness. Kaya nga to forgive is a divine Di ba? Honesty is human, but to forgive is divine. Yun po ang mataas na antas ng pagiging tunay na makatao. Yung antas ng pagpapatawad. Kasi godly ho yun Sila nagawa niya yun Proverbs 19:11. The discretions of a man defer his anger, and it is his glory to pass over a transgression. Ano daw yun? Yung ating galit. Yung galit natin, pag tayo po ay nasaktan, na-offend, gusto natin gumanti. Pero sabi ng Proverbs the discretions of a man defers his anger, yung ating paghuhunos dili. And it is his glory to pass over the transgression. At ito'y kanyang kalawalhatian kung kanyang palalagpasin ang mga pagkakamali. Kaya yung maraming tao, wala talagang hindi siya makakalagpas dito. Talagang kailangan niya magbayad na rito. Gano'n kagad Galit na kagad. Gusto na talagang managa. Gusto na talagang ilabas yung mga armalite at mga atomic bomb at mga granada para lusubin ang mga mapi. Hindi mo matatapos ang mundo kasi pagka yun, nasaktan natin, gaganti na naman sila. Pag nasaktan, gaganti na naman. Wala nang kapatawaran na nun. Kaya non-unending world war na nangyayari sa mundo. Actually, ang forgiveness, sabi nga it expresses the highest virtue of man. Kung ang tao po matututunan talaga to, napakagandang mundo. Ang mundo natin, walang gera-gera, walang away-away. Yung mga slight offenses, mga slight insults, pinapalagpas na yan. Dahil alam natin, since we are already a part of God's beloved, mahal na mahal tayo ng Lord. Hindi na natin hinahangat pa tayo mahalin ng tao. Because the love of God is suffices us, or it satisfies us, it completes us. Number 4, what is the reason why we are to forgive one another? It sets us free from the conscience of guilt. Ulitin ko, it frees the conscience from guilt. Napapalaya po yung konsensya natin sa mga guilty feelings pag tayo po yung nagpatawad.
tayo'y napatawad at nagpatawad, ang gaan ng pakiramdam, na-release, sabi nga nung marami, ay, natanggal, para ako nabunutan ng tinik. Yung tinik kasi inilululun eh. O, di ba? Pag kalulun mo kasama ng isda, natinik ka. Ang hirap naman kasing panatiliin yung tinik dun sa lalamunan mo. Kadalunan mo, naparamdaman mo, sakit. O sige, kumain kayo, tapos subukan yung huwag tanggalin yung tinik ng isda. Sabay lulun. Ayun, natinik ka. Halimbawa, natinik. Ikaw ba namang natinik ka, wala kang gagawin para matanggal yung tinik dun sa lalamunan mo, ang sama nga ng pakiramdam. Ewan ko ba, mapakaraming tao, yung unforgiveness, ganun yun eh. Yung bang every time na lang makikita mo yung taong kinakainisan mo, nabubugbog ka, naiinis ka. Di ba? Parang tinik nga talaga. Lagi lalo kasama pa sa bahay. Tingnan mo yung katabi mo dyan sa bahay, baka yan nga yan. Patawarin mo na yan para matanggal yung tinik dyan sa dibdib mo. Yung tinik nga sa lalamunan, ang hirap i-maintain eh. Nakakainis i-maintain eh. Yung pakayang tagal-tagal mo na nakakasama yan. Saan mo sakay siya? Sa eskwelahan, sa trabaho. May mga tao talagang difficult yan eh. One of this day, pag-usapan natin how to handle difficult people. Ang trabaho natin para matanggal yung kabigatan sa konsyensya natin, yung tinik na yan, matutunan natin magpatawad. At ngayon, siyempre, pagka gumagawa ng mali, dapat madil sila doon. Ngayon, kung humingi naman ng sorry, patawarin. At sabihin natin sa kanila, next time, huwag nang gawin, I forgive you. So, as a Christian, maliwanag po, tayong mga tao, gusto natin, masaya buhay natin minsan tayo gumagawa ng ating pagiging miserable. Sa issue po niyan, issue ng unforgiveness, napakarami. Kaya nga sabi ni Billy Graham, 70% of the patients in the hospital will be released soon if they could learn how to forgive. Kaya maraming nagkakasakit. Maraming mabigat ang puso, mabigat ang mundo, mabigat ang buhay, mabigat ang mga pati mata, mabigat. Pati bulsa, mabigat. Lahat, pati bilbil, bumibigat sila. Kasi pag nagagalit, hindi magpatawad, kain lang kain. O di, lalo ka nga bumigat nun eh. Yung mga taong ganun, pag yung matinding galit, hindi makapagpatawad, dadaan sa kain. O di, lalo kang bumigat. Kaya tayo, ang trabaho ng Kristiyano, matuto eh. Matuto nga ng alin, magpatawad. Bago mat mahirap, sa umpisa mahirap, pero pag nasanay ka na dyan, ay, napapalagpas mo na yung maliliit na bagay na iniinsulto ka, tiniintriga ka. Pinapasyos mo na, natututunan mo na, God is in control of all my situation, including those people who are attacking me, persecuting me. Ang sabi ni Jesus Christ, I will bless them. I will not curse them, but I will bless them. Lord, bless them. If necessary, let your divine judgment fall upon them. I will not touch them. I will not repay back or get even to them. I just leave them up all to you. Kaya pasahin nyo ko na sa kamay nyo kasi mabigat lang sa konsensya kung ako lagi mag-iisip na makatulog, paano ko gaganti. O di ang ating pakiramdam. Pinasuggest na natin. Kapalaan nyo sila, Lord. Siyempre, si Lord naman, God of Justice yan eh. Kung ano yung nararapat sa tao, yun ang binibigay niya. Kung ang tao naman talagang tumitira sa'yo, karapat dapat naman talagang disiplinahin, siyempre, marunong naman si Lord kung paano i-deal yung taong yun. Kaya huwag kayong dumisiplina sa tao, hayaan yung Diyos dumisiplina sa kanya. Huwag niyong pupukin sa ulo, huwag niyong batuhin ng bahay niya ng granada. Makakasukan kayo ng personal attack. Kaya importante tayo na lang po ay magpasa Diyos. Lord, I lift them up all to you, those who persecute me. I forgive them, for they do not know what they are doing. So, maliwanag po mga minamahal, bakit natin kailangan magpatawad sa isa't isa? It is a characteristic of a saint or a Christian. It follows the example of Christ. It expresses the highest virtue of man. It frees the conscience from guilt. And of course, it delivers us from
being disciplined by God. Bakit? It deliver us from chastening. Where there is an unforgiving spirit, there is sin. Ulitin ko kung meron po tayong pusong hindi marunong magpatawad, nananatili dyan sa puso niya na yan ang kasalanan. Dahil si Lord forgiving God yun, tayo magaling pa ba tayo sa Kanya? So ngayon, pag nandyan ang kasalanan, ano nangyayari? Of course, sabi rin sa Hebrew 12:6, babasahin po natin Hebreo 12:6. For whom the Lord loves, He disciplined, and He disciplined every son whom He received. Kita nyo, maliwanag. Kung sino man po ang minamahal ng Diyos, ay Kanyang dinidisiplina. At ang Kanyang pinapakalo ay yung mga tinatanggap niya. Kasi bilang anak ng Diyos, we are followers of Christ. We imitate God. Since God has no unforgiveness in Him, binasa natin sa Nehemiah kanina, ulitin ko, baka makalimutan nyo yun Our God, you are ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and delights in mercy, and great in kindness. Kung tayo ay hindi katulad ng Diyos na ganun, ay hindi tayo sumusunod, gumagaya, o nag-imitate sa Diyos, so we are denying Him indirectly sa ating mga actuations kung tayo hindi nagpapatawad. Kaya tayo po ay madidisiplina ni Lord niyan. Kaya para maalis tayo sa under discipline of God, unahan na natin. Kaya sabi ng prayer, forgive us of our sins as we tayo yun forgive those who sins against us. Kita nyo, merong tao, may Diyos sa tao, merong tao sa tao. Kaya kung titignan nyo yung simbolismo ng cross, merong vertical lines saka horizontal line. Vertical is our God-man relationship and horizontal is our man-to-man relationship. Kaya cross yan, positive. Lahat positive. Puro pagmamahalan. Yan, bandang huli, tatapusin po natin. I hope may natututunan kayo rito. Reason why we are to forgive one another. If we don't forgive, we don't get forgiven either. Ano sabi ni Jesus Christ? If you do not forgive man of their sins against you, neither your Father will forgive you of your sin. Kaya simple lang po. Kung gusto nyong tumanggap ng pagpapala, kapatawaran, blessing, favor from the Lord, start and learn how to forgive. Siyempre, una mahirap yan, pero tutulungan ka ni Lord. Yung mga taong nakasakit ng damdamin, maliit ka pa, mga umapis sa'yo, mga sumira sa'yo, patawarin nyo na sila sa mga inyong mga puso at isip para hindi dumating sa atin ang disiplina ng Lord at hindi mabigat yung mga konsensya natin, di bumigat at yung mga tinik ay matanggal sa ating mga dibdib. Magkaroon tayo ng magaang at mga peaceful and easy living or feeling. This is the message of the Lord tonight. Let us all pray. Father in heaven, thank you for forgiving our sins and blessing us with so many blessings that we truly reciprocate back to you the favor, the love, the grace that we receive from you with truly an obedient and a humble and contrite spirit and heart. Father God, pagpalaan niyo po ang mga nakikinig at kanilang mga pamilya at kung sino po sa kanila mayroong problema sa area ng pagpapatawad at mga taong nagkamali. Lord, help us to become true followers of Christ, willing to forgive and to love. For this is the characteristic of your children. May the favor and the love and the mercy of the Father be upon each one of us in the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus Christ of Nazareth we pray. Amen. God bless you.